Bangon man na to, hindi na to simula ng ating regular season, dulo ng regular season, lahat ng lesson, lahat ng pick-up, lahat ng growth will be handed over here in the Heroes Gorge. Ladies and gentlemen, once again, Blacklist International versus Boom Esports. Here we go! Mainit na mainit pa! Labanan kung sino ang magiging tunay na #1 bago maabot tayo sa ating playoffs. Kaya naman, hindi ito ang laban na pwede mong maliitin. Dapat talagang seryoso. Preview to, preview. Pagpaganda ng ano to, Liquipedia. Ayan. Tsaka pag sa Paganda ng movie, Wikipedia. ito yung teaser. Teaser. Ito yung trailer pala. Uy! Nakuha. Nakuha ni Danny. Napatingin din na tayo bigla. Wala tayong invades, no? Wala tayong vertical jump blitz. Kalma lang, kalmalicious lang. Walang embracer sa mid lane. Ay! Oh, yung... Nagkakagawa ng ibon, ha? Oo nga, habol ng manok. Sabi mo, wag na nga lang. Di pa naman nakatali. Wag na muna agawin. Ay! Ay. But so far, ito yung typical pa rin na makikita natin for the teams. Oo. Depende na lang kung paano magiging laning talaga dito ni Miggy tsaka ni Chami One. Speaking of nakatali, may nakita ako nakatali kanina, piniingot eh. Oo, nga eh. nakaladkad palabas ng venue. Malalaman niyo yan, guys, soon. Nag-uusap pa Sino yata yan? sa labas eh. Kala ko sinundo sa home shop eh. Napalapit din sila kuya bigla Mali eh. ng tinabihan. Si kaibigan. Kailangan pa natin yan, pero may konting movement sa mid. Yep, focus on Jashi, but the damage there, no? Alam natin, pwedeng barat nila Jashi. The re-engage though, that's one big question. Pwede bumabad. Alam natin yung, ang pagtapat siya dyan, yung mga dun, pero actually ang hinanap sa dun is the shield. At may shield din naman ng Menke, no? Oo. Feel ko na first seed din talaga na na first seed na yung dyan gagamitin dito as jungle. By the way, no, nauna mag-level 4 si Tatsuri, we could say that for Shangguan, mas mabilis siya in terms of clearing. Ang matindi rin, no, shot spear. Mga ultimates dito ng Boom, sobrang dependent sa level 4, no? Lalaki ng mga ultimate nila. Talagang ano lang kay Draw, yung trabaho lang ni Draw, sinong i-reset niya. Si Drew ang Sino ulti niya. pipiliin ko? Ganyan. Kaninong kailangan niyang i-reset? Kailangan ibigyan ng magandang assistance dito. Pero again, very impactful yung kung sino man ang pwede niyang ma-reset dito, makakatulong talaga sa kanilang mga teamfight. Tama ka sa sinabi mo kanina, Shin, no? Parang ang replacement nila sa dun dito ay isang Menki. Yun na lang. Walang shield, may pagpasok, dream roam. May re-engage. Oo. Paano ba, sa mga nagtataka, paano po tapatan na ang isang Yang Jian, no? Palipasin mo yung BKB. Oo. Palipasin mo yung ultimate, ganunin mo lang. Para after nun, okay Balik ka na ulit. Balik na tayo sa Engage mo na dati. ulit. Ngayon yung Baka yun, no? pinakailangan. Baka yun yung hindi nyo pwedeng naging ano talaga ng plano ng Boom dito. Kasi lahat yan may pangtakas eh. Yes. Lahat yan lilipad eh. Out. Yup. Pag pumasok, pag nag-ulti, May tas lahat may capacity for round 2 fight. Kalaboso sa Parang may sila dyan. re-engage ganun. Actually, yung pantakas nila na yun, pwede nang gamitin din pang initiate eh. Yes. Yung parang kunwari, patakas na sila, tapos bigla silang aabante. Lalaroin yung puso nila. Oo, may mahirap yun. Kung hanapan tayo ng lamang mga tol, si Chami One, damage-oriented yung build niya. May dalawa siyang Iron Sword. Si Golden Kite lamang ng isang crit item, which is Raging Claw. Pero ano pa rin talaga tayo? Ang tanong dito, maglalaban po ba sa Tyrant? Which I'm leaning a little bit more on Boom pag Tyrant battle. Meanwhile, Grabe si Joshua. ipupush ba ng Blacklist yung Clash League side? Quality trade nila, no? Quality trade. Oh, give it that. Yun nga yung pwede nating Uy! naagaw. Binisigan lang ng tubig. Oh, tatlo kasi din sila dun sa may bot eh. So, crucial talaga Yan yun. na. Ayun na, pop na yung ating Tyrant. Overlord and Tyrant. Moving towards the mid-game. In-all in lang, no? So there you go. That is the ultimate from the shotgun, mga kaibigan. May follow-up. Ang lilis lang ulit para kay Tatsuri. Sinong ni-reset? Yan ang katanungan ni Philip Bastard Caster at 1. Inuna si Draw. Si Tatsuri walang reset go. And of course, there's gonna be a 2-4-2. Maybe a 2-4-3, mga kaibigan. Dahil dumating dito sila, Chami. Tinitara niya yung pag-dream room kasi umikot siya paloob ng ating mapa pero dalawa na tayo nila dito. That's going to be a 2-4-3 indeed. Lamang ang Boom Esports pero medyo nasugatan ng bahagya ang kanilang team sa nangyaring team fight. Man. Wow, Boom Esports dito talagang pinilit nila. Ayan, tingnan natin sa instant replay. Instantly nakakuha sila ng kill doon. Although may mga dumating na players from the side of Blacklist Tatsuri. International. Yeah. Oo. Dumiretso sila and sumakto na rin na dumating dito sila, Carl. So we could say that actually for that team fight, it was Boom Esports na nagwagi. Yes. Ang ni-reset si Tatsuri. Si Tatsuri, nakita Parang natin hindi ba niya sa yata replay? Hindi lang na-i-recast ulit. yung finishing stroke. Oh. Kasi para rin ma-recast mo yung finishing stroke, kailangan mo ng skill eh. Gumawa Although, ulit, pwede niya gumawa ulit. ikot-ikutan sana. Pero piling ko sinusukat lang ni Tatsuri. But this is for sure, malaki na bugan ni Tatsuri doon. Sila yung unang kumasa. Boom was proactive on that one. Re-engage kay Golden Kite dito. Ang bilis lang talaga. Wala kukurap.
Ginamit yung death chance dito siyempre coming in mula sa ating alain. Tapos andun na din, pati si Charles. Lalo nang wala siya pa rin masuportahan na matay sa Maring Golden kahit lipat siya ng suporta kay Dragon. Oh, napaka-intense. Pero ito kinagandahan for Boom Esports. Kung mapapansin nyo, si Carl nakafocus lang pala doon sa may bandang gitna. Tapos aalis lang din. So yun Yes. naging story ngayon para sa side ng Boom. Pero kinagandahan pagdating sa economy, even is a jungle. Kasi kanina, 150-150. So at least merong palitan yung dalawang teams natin. May isa pa, how to play HOK with dispatch. Ginamit nila Dani ngayon yung kanilang mga sprite links pang summon para kinat nila yung minion Oh, doon sa may wow. pinakababa. Kaya naman meron ulit silang push advantage. Ayun ulit gagawin nila Dani. Tingnan mo sila Dani. Ayun ulit. Pwesto So, 1 cut lang. na lang Ang, ulit, ang ganda na ginagawa nila dito. Tingnan mo naman yung mga towers ng Blacklist International na magana nila. Lahat ng lanes. Halos, no? Pero nasa Clash Lane, konti na lang naman yan. Pero yun ang talagang way for you to be able to utilize sa sprite link na meron kayo ngayon. Papasok sila. Drop. Pasok dito, full confidence si Josh ngayon. Siya naman ang nasa may pinakanapan na puwersa ngayon. Infinite Bastes mula sa long natin habang sa may pinakalikod. Lalapit si Carl. Makunat yan. Kahit banat-banat ni Golden Kite, ang kapal ng balat syempre naman dito that leaves Alain, si Paring Miggy, sa my top na rin para makuha ang push. By the way, si Tatsuri dito, meron ng reverberation. So, mas Okay. mataas siya in terms of gold against Dragon. Yup. So, kaya makikita nyo na talagang kasama na siya pagdating sa team fight. Yes. At ito yung medyo problema ngayon for Blacklist, no? Since nasira na ngayon Torres sa gitna, medyo mararating na sila. Saan tayo pupwesto ngayon Okay. kung ang strength nila is mataas yung average gold per minute ni Just G. Yep. So, limited ngayon yung pwede niyang ikutan. Yes. Ano din, men, na yung itsura ng team fight natin, mga tol, pa-intense na po to. Like, brace yourselves. Ramdam Okay, nyo na. dito sa Shooting Gallery, sigurado puro team fight to kasi demanded sila na lumaban sa mid-game. Redemption, yung build ng dalawang room natin, ha. Nako. Hindi yan Renovation. Radiance. Talagang pabalik-balik din. Of course, fully committed doon sa may Ayan mismong na. lubak natin habang pinuwakos naman si Josh dito sa may pinakarapan. Si Carl na free na ginagawa ni Danny dito. Justin, finishing strong coming in from Thatcher in the counter na ginawa ni Chubby. Kulang pa rin ang gusto gawin dito ng Blacklist International. -1 sa kanila. Pero pasa sa loob si Boom Carl. Miggy! Pero si Miggy naipit sa gitna. Gusto mag pumasok sa loob. Kailangan nila mag-mamba out for now. I think ang gusto nila dito ay kunin yung tower. Tingnan natin kung mapush nila yung torre, ha? Meron naman silang marksman, meron silang glow. Mas mahaba yung range nun. Kung hindi gugulong din yung ating ladies at hindi na sinubukan lumapit. Masyadong dangerous yung engage na pwedeng gawin ni Carl. Boom! Is taking control of this mid-game. Dito natin makikita yung kinagandahan ng pagkakaroon din ng Dolya sa line-up ng Okay. Boom. Grabe yung sustain. A lot of damage na binigay dito ng Blacklist International. But because of the ultimate na rin, ay naging madali para sa kanila. Just look at that. Yung mga items din. May Eternity Blade na for majority of the players. For the Long and even Lady Sun. Yup. So, salpukan malala. Pero Oo. ang problema ngayon, ang pinakakailangan mong pansinin is kung sino yung mas kaya mag-sustain ng damage over time. The thing here is that medyo awkward kasing lagyan ng Doomsday ang Lady Sun. Kasi you want the crits eh. Mas gusto mo yung crits ng Shadow Reaper para sa Lady Sun. Ang Tsaka problema, sayang ang attack speed sa kanya. mas rewarding lang kasi ang Doomsday, ipang-shred sana sa Menki. So medyo yeah. awkward pa yung normal attack ni Golden Kite dito kay Carl. Kailangan niya talaga badly ng Daybreaker. Yan talaga pinakailangan. So kung sa tapatan ng Shadow Reaper ni Golden Kite, sa Master Sword na meron dito ngayon si Danny, medyo mas buo yung damage ni Danny dito. Lalo na pag nag-crit yung Flaming Palm. Yes, ang maganda ngayon dito na ginagawa din ng Boom Esports despite some of the team fights na medyo may kalamangan ng Blacklist International kahit 2-5 yung ating score dito, sila ang lamang sa mga push natin. Yes. Yun kasi yung lineup nila dito. Give the pressure, try to distract them by going for different lanes, sabay push sa kanilang mga lanes. Grabe, ang saya makita ulit ng alin ni Miggy. It's been a while, no? Pre. Oh, tsaka ano dito yung positioning ng Boom very on point. At tsaka kung mapapansin nyo, parang kakala sila saglit. Pero the moment na parang lalabas dito yung Blacklist International, bigla nila hindi pa hihingahin. So parang yun nga yung sinabi natin na limit na. Pero depende pa rin. May kita natin yan kung magkakaroon ba tayo ng teamfight or magkakaroon ng palagan. Doon sa Tyrant or either Overlord. But definitely kailangan maging mabilis yung clearing ng minion wave ng Blacklist para kompleto sila pagdating sa teamfight. But yung sa clearing kasi or pagpapangat ng lanes, it is a Boom Esports na consistently ginagawa yun. Pareho silang papunta ng Daybreaker Daybreaker dito, no? na. Kailangan nila ng mga anti-tank. Karera ng na mga sa... items Halos dito. Patay. pero lamang na 300 si Danny. Yes, So baka mauuna siya dito. Pero pagdating sa hulihan, at least mas fluid yung mobility ni Golden Kite. Tuloy lang yung kanya talaga dito. Tapos may ming pa siya, no? Maganda talaga yung Shadow Reaper. Para kanino? Sa Alain. Sa Alain. Kasi sure na papasok. Makakarating yung no? Alain. Makakadikit talaga yung Alain doon sa... Kung gusto niya pumunta doon sa backline. Pero hold on, son. Team fight dito mga kaibigan. Ginamit yung ating lang damage finishing siya. stroke. Nareset. Bilang fade away coming in from Tatsuri. Engage na ginawa na sa may bilang kita na maalam si Dragon dito. On the embrace na ginagawa Grabe, naman dali. mismo sa may mismong torre. The Blacklist International. Kaya pa nila kasi meron pa sila gustong tapusin dito. -1 naman tinamaan ng bulak. Itong si
ni Carl. Itong si Charmy 1 and now mukhang open opportunity for them to actually push this to the Smiggy. high ground tower. Now, side of origin coming in from Justin at Karinam to Oh my actually God. sustain Oh at my madepensa yung mismong base. no. Nagsilabasan yung mga Sprightling. Tandaan nyo na nung unang nagharap, ang Oh, Blacklist no. at ang Boom, tinusira ng Blacklist ang Boom. May Pero isa. magiging iba ngayon. May isa, Dragon may isa. just going down. Dragon. May isang matitira. May mga Sprightling. Pero there you have it. Game 1 goes to Boom Esports. The surprise.